halos 6 na taon uli bago po uli ako nakatayo sa inyong pong harapan para magbigay ng mensahe. At dahil po matagal po akong natenga, nandun pa rin yung kaba. Noon po ang ating pong inaaral ay ang aklat ng 2 Timothy. Pero nag-decide po ako na hindi ko muna siya itutuloy pagkos ay magbabahagi po ako ng isang mensahe na iba doon po sa nakasanayan po nating marinig mula sa akin. Habang tayo ay lumalaki, I think duman po tayo sa stage na kung saan ay may mga personalidad o mga individual, mga totoo man sila o mga fictional o mga katang-isip na mga karakter na dahil sa angkin nilang galing o kahusayan sa kanilang ginagawa ay ate silang hinahangaan. To the point na siguro pilit din nating ginagaya ang mga ginagawa nila. Noong 1985 hanggang 1982, meron pong isang series sa telebisyon na alam ko po lahat po ng mga contemporaries ko ay makakaparelate po rito. Ang title po niya ay si MacGyver. Yan. Na pinagbibidahan po ni Richard Dean Anderson. Yan. So marami po ang nangiti. Okay? Si MacGyver po ay isang agent, kumbaga na ang kanila pong layunin ay sawatain yung mga elemento ng society na gumagawa ng masama, no. Pero ang isa sa mga bagay na maaring hinangaan po namin sa karakter po ngayon na si MacGyver ay yung kanya pong galing na gumawa ng mga bagay para gamitin upang sawatain yung mga nabanggit na mga masasamang elemento ng lipunan. Wala siyang gawang wala siyang dalang baril, okay? Ang ginagamit lang niya ay yung kanyang kaalamang scientifico or scientific knowledge or sa physics na kahit na isang maliit lang na paperclip o duct tape na nasa kanyang bulsa, nakakagawa siya ng mga gamit para gamitin para labanan yung mga elementong ito. Ako rin, in particular, although isa sa mga hinahangaan ko noon ay, dahil ako po ay naglalaro ng basketball, si Ramon Fernandez. Yan. Si Ramon Fernandez ay mas kilala siya bilang sa mga pangalang El Presidente, The Franchise, or Don Ramon. Don Ramon kasi po, galing po siya sa isang mayamang pamilya. Okay, hinangaan siya dahil sa galing niyang maglaro ng basketball. Okay? Tayo po, marami tayong alam na mga karakter sa Biblia na on one hand, ay mayroon pong mga positibong halimbawa na hinangahan at hinahangan natin at ginawang pattern ng ating buhay, lalo na po tayo mga Kristiyano. On the other hand, naman, meron din namang mga negatibo ang kanilang mga pamumuhay na nagsilbing babala upang iwasan at hindi pamarisan ang mga halimbawang ito. Now, yung mga karakter na ito sa Biblia ay mahati natin sa 2 pangkat. Okay, ang unang pangkat, mga sikat at kilala o well-known. Hindi pa man po tayo siguro member ng isang iglesia, kilala na natin sila kung tayo po ay nakaka-attend ng mga Sunday school. Kagaya po ni David, ayan, si Goliath, diba? Si Abraham, ayan. So, sila po yung mga kilala po nating mga karakter. So, sila po yung mga nasa grupo ng well-known. Okay? On the other hand, meron namang grupo na siguro matatawag natin. So, well-known yung isa naman ay lesser-known. Mga hindi masyadong kilala na mga karakter sa Biblia. Ang karakter na ating tutunghayan sa umagang ito ay nabibilang sa pangkat ng lesser known.
Hindi siya masyadong kilala. Siguro kung nagbabasa po tayo, maaaring nadadaanan natin sila, pero hindi natin sila binibigyan ng ganong malalim na pansin. Sa katunayan, ang karakter na ito ay parang isang kabuti na lumabas, alam niyo yung kabuti, mushroom, na bigla na lang sumulpot sa kwento ng account ng missionary journey ni Apostol Pablo. Actually, nadaanan na po ito sa isa sa mga pag-aaral natin sa Acts ni Pastor Bobot. So kunin po natin ang ating Biblia at ating pong basahin ang Acts chapter 18 verses 24 to 28. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wished to cross Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. Verse 28, for he powerfully refuted the Jews in the public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Tayo po muna po ay manalangin. Ama, amin pong tinatagubilin po sa inyo ang amin pong pag-aaral ng inyong pong salita, kung saan amin pong itutuon ang pag-aaral na ito sa isang karakter sa Biblia na ang kanyang mga halimbawa at ang kanyang ministry o ang kanyang ginawa, Panginoon, ay magsilbi po nawang inspirasyon po sa amin at mag-encourage po, Panginoon, sa amin upang lalo kami ay magpursigi sa amin pong buhay, pananampalataya at sa inyo pong binigay na gawain para po sa amin. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, nakita niyo na ba kung sino po yung character na ating pong tutunghayin ngayon? Si Apollos. So, ang title po ng aking message is Apollos, the passionate servant of God. Ang masugid at marubdob na lingkod ng Diyos. Hatiin po natin yung ating pong pag-aaral sa tatlong bahagi. Sa unang bahagi ay titingnan po natin yung kanyang background, his background. Makikita po natin yon sa 18a. Pangalawa, yung kanyang mga qualities. Okay? Makita po natin yon sa 18b hanggang sa verse 26. And sa pangatlo po na bahagi ay yung kanyang ministry. Makikita po natin yon sa verses 27 to 28. Yan po si Apollos. So tignan po natin, sino ba si Apollos? Yan. Ang pangalang Apollos po ay hango po sa isang Greek. Okay? So may Greek origin po ito na maaring ito ay hinango mula sa isang Greek god na si Apollo. Na ang ibig pong sabihin nito ay destroyer. Okay? Or maninira. Or given by Apollo. So yun po ang ibig sa kahulugan po ng Apollos. And then titingnan niyo po sa verse 24, Apollo was a Jew. So isa siyang Hudyo. Okay? So isa siyang Israelita na nakatira o nanggaling, lumaki, saan po? Sa Alexandria. Ang Alexandria po ay isang lugar po sa Egypt, ang pinakamalaking syudad ng Roman Empire noong mga panahong ito. Okay? In fact, ang Alexandria ay kilala sa kanyang napakaraming mga
aklatan o library at mga museum na kung saan, dahil sa dami ng mga library at museum nila, nakaka-attract po sila ng mga scholar and intellectuals from across the Roman world. Okay? Isa pa, dahil po rito, at ang Alexandria rin po ay sentro ng mga Hellenistic Judaism. Pag sinabi mong Hellenist, sila po yung mga Hudyo na malalim na ang impluensya sa kanila ng Greek culture. At ginagamit na po nila ang Greek bilang kanilang mother tongue. Okay? So yun po yung kanilang amang Hellenist. So malamang-lamang po si Apollos ay isang Hellenist. Hellenist dahil siya nga po, sa kanyang gawi, sa kanyang pananalita, ay halos para na siyang isang Greek, more than a Jew. Okay? So he was an Hellenist. Then other than that, wala na po tayong makikitang informasyon patungkol po kay Apollos, pero dahil galing po siya sa isang lugar na kilala bilang University City, malamang-lamang si Apollos ay learned. Okay? Mayroon po siyang mataas na pag-aralan. Okay? In fact, sa lugar po ng Alexandria, dito po na-translate yung Old Testament na nakasulat sa Hebrew sa Greek. Iyon po yung tinatawag nating Septuagint na translation o version ng Old Testament Hebrew na Bible na ginamit po nung panahon ni Jesus Christ at nung ibang mga New Testament teachers. Kino-quote po nila dito. Then, isa pang makikita po natin para kay Apollos ay isa po siyang kamanggagawa ni Paul ng ating si Apostol Pablo. He was Paul's co-laborer. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 3:6. Maganda po siguro kung tignan po natin. 1 Corinthians 3:6. Sabi niya po rito, what is then simulan na po tayo sa verse 5. What is then Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Okay? So, isa po ay kamanggagawa ni Paul sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, yan po si Apollos. Isa sa mga struggle po natin kay Apollos is hindi ganun kokonti yung mga passages na pwede po nating pagkuhanan mula sa Biblia patungkol po sa background ni Paul. But I think this enough para malaman natin kung ano po si Apollos. Okay? Now, tingnan naman natin yung kanyang mga qualities. Ano yung mga qualities as delineated dito po sa binasa po nating mga talata. Number 1, sabi po rito sa verse 24, he was an eloquent man. Okay? Hindi lang po yun. Sabi rito, so ibig sabihin, he was an eloquent man. Siya po ay magaling at madamdaming mananalumpati. Okay, he was an eloquent and passionate orator. Magaling at madamdaming mananalumpati. Siya po ay, yung salitang eloquent, ito po ay nagsasaado, nangangahulugan ng kaalaman at kagalingan sa pananalita. Okay? Magaling po siyang magsalita. To the point na kapag narinig mo po siyang magsalita, talaga namang mababagbag ang iyong kalooban. Okay? So, pwede niyang i-persuade i-persuade ka niya, hindi lang sa damdamin, kundi maging sa kaisipan. Nung high school po kami, meron pong isang
magaling orator. Ang pangalan po niya si Dennis Aris. Hindi niyo po kakilala pero si Kuya Roger alam niya, kakilala niya. Magaling po siyang orator. Okay? Napakagaling niya na kapag siya ay nagtalumpati o nagsalita, talagang mababagbag yung damdamin mo. Maiyak ka talaga sa galing niya. Okay? So parang ganun po si Apollos. So kaya po niyang ipahayag ang mga katotohanan, okay, na meron po siyang kakayanan para manghikayat. So kapag nagsalita si Apollos, natatouch niya hindi lamang yung kaalaman mo, kundi maging yung kanyang emosyon. Okay? Isa pa, dahil sa kanyang galing, sa kanyang pananalita, may mga grupo sa Corinthians na parang naging fans club niya. Pero babalikan po natin yon. Okay? Pero meron po yon nangyari dahil sa galing niya pong ito. Now, nakatali po sa eloquence ni Apollos ay yung kanyang, tingnan niyo po dito, fervent. Tingnan niyo po yung verse 25, yung pangalawang sentence. And being fervent in spirit, sabi po niya. Ang ibig sabihin po ng fervent is boiling in spirit. Okay? Parang umuusok ang kanyang espiritu sa kanyang pagbabahagi o pagsasalita. So, ibig sabihin nito, hindi lang magaling si Apollos manalita, kundi nandun talaga yung kanyang zeal. Okay? Na kapag nagsalita siya, buong-buo niya po itong ipinapakita. Ibig sabihin natin ng a boiling spirit. So, coupled with light in his mind was his passion in his heart. Okay? So, magaling siya, pero passionate siya sa kanyang ginagawa. So, kaya nga po ang title po natin kanina is Marubdob at Magaling na Mananalumpati. Now, then, isa pang characteristics ni Apollos was that, tignan niyo po ulit, balik po sa kuman, sabi rito is what? He was mighty and competent in the scriptures. Sabi po rito, he was eloquent man, competent in the scriptures. So, meron siyang malalim na at malawak na pagkaunawa sa scriptures. Also, in this case, yung Old Testament. Bilang isang Hellenist, proficient po siya sa paggamit ng Greek Septuagint. Okay, na sa kanyang lugar dito po ito na translate from Hebrew to Greek. Okay, in the use of Greek Septuagint version of the Old Testament. So as a man of biblical knowledge and wisdom, di ba? Magaling siya, competent. So pag sinabing competent siya, malawak at malalim ang kanyang pagkaunawa sa Biblia. Although ang kanyang kaalaman ay limitado lamang sa Old Testament. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay na makikita natin sa qualities na ito ni Apollos ay yung kanyang competent, yung kanyang pagnanais na matuto sa salita ng ating Panginoon. He was mighty. So, malakas po siya, ibig sabihin malakas po siya pagdating sa Scriptures. Alam nyo, it's a challenge to us, ng mga believers, na hindi lamang sana tayo manatili kung ano yung nalalaman po natin ngayon pagdating sa Biblia. Bagkus, patuloy po tayong nagdidig deeper sa mga katotohanan ng Biblia. Gusto pong tingnan nyo yung 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Sabi po dyan, ito po yung hamon at panghihikayat ni Paul kay Timothy. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly
handling the word of truth. Mga kapatid, hindi man po tayo tinawag na mag-preach, hindi man po tayo tinawag ng Diyos o binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magturo, pero bawat anak ng Diyos, bawat Kristiyano ay dapat aralin ng mas malalim ang salita ng Diyos. It's a challenge to us. Especially so na sa panahon natin ay laganap na po ang iba't ibang mga katuruan na kapag titignan nyo siya, parang, di ba, seemingly, sila ay mga katotohanan ng Biblia. But if you look deeper on them, ito pala ay mga maling katuruan na maaring magbigay po sa atin, tayo po ay mapariwara kapag hindi po natin ito binabantayan. So sana mga kapatid, kung paanong si Apollos ay naging competent, naging malalim at malawak ang kanyang kaalaman, ganun din po tayo. It's a challenge to us. Of course, there will be struggles, pero tandaan po natin, titingnan po natin ang maaring ibungan nito sa atin. Okay? Kaya nga, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of the truth. Naalala ko po yung sinabi po ni Moses sa mga Israelita as they were about to cross over and take possession of the promised land. Tignan niyo po ang binanggit po niya sa Deuteronomy chapter 30 verses 11 to 14. Sabi po niya sa talatang ito, "For this commandment that I command you today, this is not too hard for you, neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it." Okay? So parang sinasabi ni Moses sa mga Israelita, ang mga batas na ito na isa-isa kong itinuro sa inyo ay madaling maunawaan at hindi mahirap sundin. In addition to that, sabi mo rito, it was near sa inyo. Ibig sabihin, nasa bibig at nasa kanilang mga puso. Therefore, they could live by it if they choose. Okay? So it was not a matter of comprehension. It's a matter of what? Willingness. Diba? Hindi ibig sabihin, hindi naman ako nakapag-aral, hindi naman ako malalim yung mataas yung aking napag-aralan. Pero hindi yun eh. Ang issue is what? Ikaw ba ay mayroong willingness para aralin at basahin ang salita ng Diyos? Ikaw ba ay mayroong kakayanan na magbasa? Then magbasa ka. So it's not a matter of comprehension. Kung naunawa mo ba? No. God will provide the way para maunawaan mo ito as long as you are willing to learn from His Word. Sa panahon po natin ngayon, siguro isa sa mga maaring concern po natin is paano mo madadagdagan yung kaalaman mo sa Biblia? Aside from reading it, of course, pwede mong ma-enhance yung kaalaman mo pong ito. Alam niyo po, sa panahon po natin ay marami na po tayong mga resources na pwede tayong matuto at mapalalim yung ating kaalaman sa Biblia. Diba? Marami na po tayo. Christians today have vast resources para tulungan tayo na mag-aral ng kanyang salita. Diba? Libro. Pwede kang bumili ng libro. Kung wala ka namang pambili ng libro, may mga sa YouTube. Diba? Sa YouTube, pwede kang makapanood ng mga preaching and teaching ng mga kilalang mga ngaral. Diba? At isa rin po rito ay marami ka rin makukuhang mga informasyon patungkol sa Biblia gamit ang internet.
Di ba? So, there is always something more to learn. Available na po sa atin to. Hindi kagaya sa amin noon na kapag ikaw ay may gustong aralin na isang particular na aralin, kailangan mo pang maghanap ng library. At ang pinakamalapit na library po dito ay sa Lingayen. Okay? Tapos magkakalkal ka. Wala pang photocopying machine noon. Magsusulat ka. Okay? Pero ngayon sa atin po ay narami na po tayo available. So ang tanong is, anong ginagawa mo sa mga available na resources na ito? Ginagamit mo ba siya upang lalo mong mapatibay, lalo mong madagdagan ang kaalaman mo sa Biblia? Or ginagamit po natin ang internet sa mga bagay na wala namang katuturan at walang eternal na significance sa ating pong buhay? Kaya doon po ako natutuwa dahil mayroon tayong mga ganitong opportunity na para matuto at lalong lumalim yung po ating kaalaman sa Biblia. Pwede nating gamitin ito as an aid for us na mag-aral ng kanyang salita. So wag na pong nating sayangin at gamitin po natin to sa kaparaan ng magiging kapakinabangan sa atin. Di ba? Ilang oras po tayong sa cellphone po natin. Doon sa oras na yon, meron ba tayong inilalaan na pagkakataon upang i-access yung mga opportunities na ito na lalong madagdagan yung ating pong kaalaman? Diba? Noon, nanonood lang kami sa radio or sa TV. Diba? Like John MacArthur. Sa radyo lang po namin ito na naririnig. Pero ngayon, nakikita nyo na mismo siya i-preach. Diba? Available po lahat to. Pero ano pong ginagawa po natin? O mas mahaba yung ating oras nag-scroll, okay? Or nagsha-shopping online, more than doon sa inilalaan po nating oras para madagdagan yung ating kaalaman sa Biblia. Pangatlo na qualities po ni Paul is, nabanggit po rito, balik po tayo sa Acts. He had been instructed in the way of the Lord. Okay? Ibig sabihin, naturuan po siya. Ang idea is what? He was orally instructed. Okay? Parang dinoktrinahan po siya patungkol po sa way of the Lord. Sabi ko nga po, napakahirap na maghanap kung ano yung lawak at nature ng knowledge patungkol sa gospel ni Apollos. Pero bilang Hudyo, he would have been well-informed in the Old Testament. Okay? Dahil Hudyo po siya, siguro malalim ang kanyang kaalaman patungkol po sa mga Old Testament rituals at yung mga messianic prophecies. Okay? So, the way of the Lord may mean the way of the Lord Jesus Christ. It seems more likely na it refers to messianic prophecy rather than to what? Christianity. Okay, bakit ko po nabanggit yon? Kasi mamaya makikita natin sa verse 26 na meron pala siyang kakulangan pagdating sa kalaman dito. So, sabi po rito is being the way of the Lord, and probably ang alam niyang ministry ay yung ministry po ni John the Baptist, which is baptism of what? Repentance. But apparently, hindi po niya natutunan ang patungkol sa bautismo ng mga Kristiyano or the baptism of the Spirit. So yung kaalaman niya sa kabuuan ng laman ng gospel message ay kulang o hindi sapat and perhaps defective. Okay? So nakareceive po siya ng mga authentic teaching about Jesus Christ, however, incomplete it was. Okay? Ang pinaka-importanting makikita po natin dito is that anuman yung kakulangan niya, yung nalalaman niya, ito ay kanyang isinishare. Sabi mo nga rito, tingnan niyo po sa verse 26. He began to speak boldly in the synagogue. Okay? Bagaman limitado yung kanyang kaalaman pagdating sa gospel message,
ganun na lamang yung kanyang pagnanais na may bahagi ito. Nothing afforded him greater joy than to open and expound the Scriptures. Diba? Limitado man yung kanyang kaalaman, pero nandoon yung kanyang marubrob na pagnanais na ibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Then, isa pang katangian po niya is what? He was a careful expositor. Okay? Tingnan niyo po, sabi po niya rito, verse 25, sa pangalawang sentence po, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Ibig sabihin nito, pag sinabi mo accurately, maingat at buong-buo niyang itinuturo kung ano po yung nalalaman mo niya. Di ba? Maingat at buong-buo niyang ibinibahagi anuman yung kanyang nalalaman. Okay? Isa pa na characteristics po niya is that isa siyang matapang na tagapagsanggalang ng katotohanan ng Diyos. Apollos was a courageous apologist. Bakit po siya? Tingnan niyo po sa verse 28. For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the Scriptures that Christ was Jesus. Hindi lang po niya ibinibigay ang mga positibong katotohanan, but effectively, kanyang kina-counter ang mga argumento ng kanyang mga katunggali. Yung pinabubulaanan po niya is a strong word na ibig sabihin, he kept arguing them down. Lahat ng mga punto, meron siyang point para ito ay i-refute o pabulaanan. Okay? He believed his belief strongly and he was prepared to vindicate them to the limit. Okay? Pinaniniwalaan niya kung ano yung kanyang pinaniniwalaan at siya ay handa upang patunayan na ito yung tama. Okay? Yung kanyang masigla at malakas na depensa ng gospel was a great strength. Okay? Isang malaking kalakasan ito sa mga umuusbong ng church sa Akaya. Okay? Anong sabi po niya? It greatly helped those who through grace had belief. Diba? And then, I think this one is the pinaka-best na quality po ni Apollos. He had a willing, teachable heart or spirit. Tingnan niyo po sa verse 26. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Of course, alam po natin na si Aquila na Priscilla were dalawa sa mga kaibigan po ni Paul. Si Aquila po ay isang Kristiyanong Hudyo, kasama yung kanyang asawang si Priscilla. Una po nilang nakadaupang palad si Paul sa Corinth, sa Italy, at dahil po nagsettle na po sila dito sa Corinth, at naging mga tent makers kasama po ni Paul. So, with Paul and this couple, they worked together para mai-establish po yung Corinthian church. Okay? So, nung si Paul ay umalis patungo po sa Ephesus, kinuha niyo po yung dalawang kasama niya pong ito. Si Aquila at saka si Priscilla. And they established a church sa kanila pong bahay. Makikita po natin yun sa 1 Corinthians 16:19. Ngayon, noong pumunta si Apollos sa Ephesus at nangaral po siya sa isang sinagoga, andun po si Priscilla at si Aquila.
So na-meet po nila si Apollos. So, nung matapos nilang marinig ang kanyang pagsasalita, of course, nakita po nila yung qualities po ni Apollos, pero parang may kulang. They realize, kailangan pa ni Apollo ng mas malalim na impormasyon in light doon sa kung ano ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. So anong ginawa po nila? Itong mga servants na ito ng Diyos, hindi nila sinabing, ay, mali ang turo mo, kulang yan, hindi ganyan. Di ba? Mapapansin nyo rito, hindi po sinabi ni Priscilla at saka ni Aquila, hindi nila pinoint out kay Apollos na kulang ang itinuturo mo. Tingnan niyo pong ginawa nila. They took him aside and explained to him the way of God more naturally. Di ba? Hindi nila pinahiya, right there and then, si Apollos. Bagkos, they took him aside at sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, tinuro po nila ng mas malalim kung ano ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. So tinuro po nila marahil siguro yung sino si Jesus Christ, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang resurrection. Mga turong na ituro sa kanila ni Paul at kanila pong itinuro kay Apollos. Kumbaga, anuman yung kakulangan ni Apollos, sila yung nagbigay po nito upang siya ay maging accurate ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero isang nakakamangha kay Apollos is that, bagaman si Apollos ay, siguro kung ikukumpara po natin siya kina Aquila at kay Priscilla, mas mataas ang kanyang kaalaman. In terms of katalinuhan, mas matalino po siya. Kasi learned siya eh. Pero tingnan niyo si Apollos, Anong makita po natin sa kanya? Though he was a learned man, hinayaan niyang si Aquila at si Priscilla, hinayaan niya silang turuan siya. Diba? He explained to him the way of God more accurately. Diba? It's a great lesson for us na huwag nating iisipin na bagaman tayo po ay marami ng alam sa Biblia, hindi natin pwedeng sabihin na that was it. Yan na yung totality ng kaalaman natin sa Biblia. During this lifetime, sana ma-realize po natin mga kapatid na hindi magiging buo ang kaalaman natin sa Biblia. It will always be deficient. Pero sa biyaya ng Diyos, nagbibigay siya ng mga tao, ng mga lingkod po niya, na siyang pumupuno sa kakulangan natin sa kaalaman na ito. Diba? Ano po yun? Kagaya nito, mga pag-aaral ng Biblia. Mga tao, mga individual na maaaring, in terms of educational background, mas bababa yung kanyang narating. Pero, ang wisdom po niya, pagdating sa isturo ng Diyos, ay hindi matatawaran. Nawa, mga kapatid, kung mayroong mga taong ganon, individual, na lumalapit sa atin at tinuturuan tayo, we be humble enough na tanggapin yung kanilang pagtuturo. Hindi yung, alam ko na yan. Mas marami akong alam kaysa sayo. No, tingnan niyo po si Apollos. Diba? He was a learned man. He was competent in Scripture. But, knowing his deficiency, hinayaan niya si Aquila at saka si Priscilla upang punan kung ano man yung kakulangan po niya pagdating sa mensahe ng kaligtasan. Diba? God might use someone with less status or education to teach us believers important lessons that might never learn anywhere else. Tama ba? So, ang pag-aaral, ang instruction mula sa salita ng Diyos ay wala po sa edad, wala po sa
kaalaman o kataasan na napag-aralan po natin. As long as we are willing and humble enough to accept their instruction, so be it. Diba? So, bilang mga Kristiyano, una, pag tayo ay meron namang kinukorek, on the other hand, wag naman nating parang papahiyain po siya. Look what Aquila and Priscilla did. Diba? Hindi na sinabi, mali ang tinuturo mo, Apollos, ay kulang. Siguro, inayan niya muna silang matapos siya magsalita sa synagogue, and then, they took him aside. Sa palagay nyo, inabot lang ito ng isa o dalawang pagkakataon? No. I think, maraming panahon ang ginugulpo nila upang turuan si Apollos ng mga bagay na may kinalaman na mas malalim pa doon sa alam po niya. Okay? So, sana mga kapatid, maging halimbawa sa atin ito si Apollos pagdating po sa mga bagay na po na ganyan. And tingnan po natin ano yung kanyang ministry. Tingnan niyo ba? Dahil sa pagtuturong ito ni Priscilla at si Aquila at dahil sa maluwag na pagtanggap ni Apollos sa mga katuroang ito, tingnan niyo po, naging mas epektibo si Apollos sa kanyang ministry. Ano pong ministry po niya? Of course, sabi po niya, verse 28, "For he powerfully refuted the Jews in public." So, ang ministry po niya was defending the gospel. And he was passionate about it. Di ba? Passionate po siya. Sabi niya sa dito, "For he powerfully refuted the Jews in public." Di ba? At anong ginamit po niya in the defense of the gospel? Number one, is the scripture. It's the scripture. Sabi po sa Jude chapter 3, "Beloved, although I was eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write, appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints." Mga kapatid, meron tayong responsibilidad na i-defend the gospel. Okay? At hindi po natin ito madi-defend maliban na tayo po ay saan? Natututo sa kanyang salita. Now, what's the reason bakit wala po tayong kakayanan upang ipaglaban ang mabuting balita? Kasi yung ating kakulangan. We feel na parang kulang yung kaalaman ko. Diba? So, anong tawag ni Paul? Matuto sa kanyang salita. His powerful ministry, tingnan niyo po nakakatuwa po rito, yung kanyang powerful ministry became a source of encouragement to believers. Diba? They could see strong conviction, matibay na paniniwala, at yung kanyang hindi natitinag na paninindigan. Nakita po nila ito. Tingnan niyo po sa huling bahagi po ng verse 27. "When he arrived," meaning sa Achaia, "he greatly helped those who through grace had belief." Okay? Yung kanyang ministry of defending the gospel became a source of strength and encouragement sa mga believers sa Achaia. Okay? Yung kanyang paggamit ng buong puso at buong lakas sa ministry at sa gift na binigay sa kanya ng Diyos, ginamit po ito upang patatagin ang buhay pananampalataya ng mga kapatiran o mga Kristiyano sa Achaia. Diba? Mga kapatid, lahat po tayo ay nabigyan ng ministry sa church. Each one of us. Ang tanong now is, ginagawa pa natin ito ng buong husay? Or it's just a token of service, kumbaga? Diba? Parang nagiging dragging na sa atin to. Na parang inisip natin na
nakakasagabal siya sa gusto mong mangyari, na to the point na mas binibigyan mo pa ng pansin, mas binibigyan mo pa ng priority yung bagay na pansarili kaysa yung ministry ng Diyos. Di ba? That's Apollos. Dahil sa kanyang marubrob na paggampan ng kanyang ministry, yung mga Kristiyano sa Achaia were encouraged. Di ba? Were encouraged. Di ba nakakatuwa na isipin na kapag ang isang kapatid mo, nakikita mo na ganun na lamang ang kanyang zealousness, sigasig sa ministry binigay sa kanya ng Diyos. Hindi ba nahahamon tayo? Nahamon tayo na gawin din kung ano yung ginagawa niya. Kaysa naman, makita ka na wala lang. On the other hand, ganun din. Di ba? Dahil sa positibong halimbawa ni Apollos, okay, the church in Achaia were built up. Di ba? Hindi man ang ministry natin kagaya ng ministry ni Apollos, pero meron tayong binigay na ministry ng church, ng Diyos sa church. Ito man ay napakaliit, kagaya ng paglilinis sa church, or pagtuturo. Ginagawa mo ba ito sa kakayanan at gift mismo na ibigay ng ating Panginoon? Dahil sa positibong halimbawa ito ni Apollos, may mga believers sa Corinth Church na they identified themselves as the followers of Apollos. Diba? Nagkaroon na ng parang may pagkakampi-kampi na sila. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Verse 4. Binasa na po natin ito kanina. Sabi niya rito, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Di ba? Nagkaroon na ng fans club. Di ba? Si Apollos sa Corinth. Dahil sa ganun na lamang yung epekto, yung impact ng ministry ni Apollos sa church na ito, may mga individual na Kristiyano na somehow parang naging fans na niya. To the point na gumawa sila ng isang club. Kasi sabi niya, I follow Apollos. I follow Paul. Sabi niya, verse 5, what then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Gusto ko lang bigyan po natin ng konting panahon yung verse 5 nung ating pong binasa. Dahil sa ganung kaisipan ng mga believers sa Corinth, parang mayroong gentle rebuke ang si Paul sa kanila through this passage. Okay? Kanyang tinuran, sabi niya, for what then is Paul, what is Apollos, what is Paul, servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Parang sinasabi ni Paul, sino ba si Apollos? Sino ba si Paul? Sabi niyo niya, servants through whom you believed. Diba? Sinasabi ni Paul, medyo i-readjust nyo yung thinking nyo pagdating sa mga servants of God, sa mga lingkod ng Diyos. They were what? Servants. Alam niyo yung servants? Sa panahon po natin, mga waiter. Table waiters ang tawag po niyan. The servants. Diba? So, sa isang gathering, sila yung nagsuserve ng pagkain. Hindi sila yung honored guest. Sila yung nagsuserve ng pagkain. Sila yung tinatawag natin para kunin yung ating orders. They are the table waiters. Sila yung, hello ma'am, anong order po nyo? Di ba, ganon? Anong order po nyo? Oh, I'll be serving you tonight. Sasabihin niya sila ngayon. Gusto niyo bang bilhin yung ganito for starters? Di ba?
So, ang gustong iparating na mensahe ni Paul sa kanila is that they're servants, they're table waiters. Huwag niyong ibibigay sa kanila ang parang ilalagay mo sila sa isang lugar na hindi unnecessary sa isang waiter, sa isang servants. So, be careful not to put, sabi niya, parang sinasabi niya, mag-ingat kayo na huwag niyong ilalagay si Paul at si Apollos sa isang lugar na mali. O parang ilalagay niyo sa isang pedestal. Parang yung point ni Paul dito. Again, tingnan niyo sa verse 5. Sa verse 5, sabi niya, they are servants through whom you believe. Through whom? This means, yung kapangyarihan para sila ay manampalataya at lumago sa kanilang pananampalataya, hindi galing sa mga servants na ito, kundi nag-flow through them. Nakuha niyo po? Hindi nanggaling sa kanila yung kapangyarihan yon, kundi nanggaling through them. Nag-flow, dumaloy sa kanila. It flows through them. Di ba? Parang, halimbawa, iba natutuwa tayo dun sa may mga bagong kwan ngayon yung tubo na puti. Mas matibay daw yun kaysa yun sa orange or yung sa bakal. Di ba natutuwa tayo, ang ganda ng design. Di ba? Hindi siya basta-basta nasisira. Pero mas matuwa tayo dun sa dumadaloy na tubig. Kasi yun ang buhay natin. Nagbibigay buhay po sa atin. Parang ganun ang idea. Okay? Yung mga servants na ito ng Diyos ay dumaloy sa kanila yung kapangyarihan upang tayo ay matulungan sa ating pong pananampalataya. Di ba? So, sabi ni Paul, sinasabi ni Paul, tignan nyo kung sino ba si Paul at sino ba si Apollos. Parang ganoon din po tayo. Di ba may mga lingkod ng Diyos na parang malapit tayo sa Kanya o paborito natin. Paborito. Na to the point na lahat na ng mga tao o lingkod ng Diyos ay parang second rate na lang sila. Pero tandaan niyo mga kapatid, sila ay ginagamit ng Diyos, kasangkapan lamang silang Diyos upang ang daloy ng pananampalat o ang daloy ng biyaya ng Diyos ay dumaan sa pamamagitan nila. So, Paul and Apollos, parang sinasabi na, hindi sila yung tagapagligtas. Hindi sila yung gospel. They are not the Holy Spirit. They are not the source of power. They are not God. They are table waiters. Sana ganun din po ang magiging kaisipan po natin. Upang sa ganun, maiwasan po natin na ibigay sa kanila ang isang kaisipan na hindi nararapat para sa kanila. And, so sabi ni Paul, they are table waiters through whom the power of God flows. Yan po si Paul at saka si Apostol. So parang ganito ang tinuturo ni Paul sa gentle rebuke din po ito sa kanila. So ganun din po tayo mga kapatid. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya, magaling man o hindi, okay? Kagaya ni Apollos, magaling man salita o hindi. Regardless of kagalingan po nila, ginagamit na sila ng Diyos upang ang biyaya niya at ang kapangyarihan ng kanyang salita ay umagos, mag-flow through them. Okay? So, huwag nating isipin na, hindi ko pakikinggan to dahil magaling magsalita. No. Magaling man o hindi, matututo tayo sa kanila. Be humble enough na anuman ang kanyang kakayanan, meron tayong matututunan sa kanila. On the other hand, maiwasan din natin na magkampi-kampi. Diba? Parang si Paul and Apollos. Nagkampi-kampi sila. No. Na to the point na pag hindi siya yung taong yon, parang wala kang interest na gawin ang isang bagay na dapat ginagawa natin. Sana hindi gamitin po natin yung kaisipang naisip parating ni Paul. They are servants of God, table waiters, through whom the power of God flows through.
Bilang pagtatapos mga kapatid, sa Hebrews 13 verse 7, meron pong nasulat po doon na, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. So this verse, directly tinuturuan tayo mga believers na pag-isipin, i-reflect natin yung uri ng buhay ng mga leaders po natin at gayahin yung kanilang pananampalataya. Okay? Another one, sa 1 Thessalonians 1:6. Sabi po rito, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. Pinuri ni Paul ang mga taga-Thessalonians dahil sa kanilang pagsunod sa kanya at sa ating Panginoon, despite nung kanilang suffering, di ba? Suggesting that his leadership was a positive example. Di ba? Mga kapatid, meron tayong binigyan tayo ng mga tao, aside from yung mga character sa Biblia, na maari nating tularan ang kanilang buhay at ang kanilang pananampalataya. While we look up for others, though, to their positive examples, worthy of our emulation and perhaps admiration, tayo rin, dapat kinukultivate din natin ang mga character na parang kay Kristo. So we cultivate and we strive for virtues, Christ-like characters, that others may also emulate and could be a source of strength and encouragement. Di ba? So habang nakatingin po tayo sa mga taong yon, tayo rin at the same time, kinukultivate po natin yung mga characters na ito na nagiging source of encouragement and strength sa mga taong nakakita po sa atin. Di ba? So i-cultivate po natin. Cultivate Christ-like characters. Kagaya po ng sinasabi sa Colossians 3, verse 12 to 14, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, ito po, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, binibigyan diin po ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkukultivate ng mga character like compassion, kindness, humility, and forgiveness. And then, give all the best, our best, in discharging the ministry God has given us, using the very gift He bestowed upon us. Diba? Bigay po natin. Hindi natin alam na yung palang ating best can actually help others para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Kagaya ni Apollos. They were greatly helped. Hindi lang sila helped, but they were greatly helped. And number 4, let our ministry be a source of strength and encouragement for other believers. Diba? May mga kapatiran po tayo na may mga pinagdadaanan. Diba? What if gamitin ng Diyos yung ating ministry para pagkuhanan po nila ng lakas and encouragement to move on sa kanila pong pananampalataya. Diba? So, that's our ministry, mga kapatid. Ang hamon lang sa atin, let's all be joyful. Diba? Kung ano man yung ministry meron tayo, maliit man, huwag tayong tumingin sa malaki. No, maliit man ito or maliit, malaki man ito maliit. Ang may makila dito, tayo po'y masaya. Tayo po ay buong lakas at buong siglang ginagampanan ang mga gawain na ito. Tayo po'y manalangin. Salamat, aming Diyos, sa buhay po ni Apollos. Tunay nga isang encouragement po sa amin, ang kanyang buhay. Maraming pagkakataon, Lord, na
nadadaanan po namin ang kanyang pangalan, lalo na po pag binasa po namin ang Acts. But thank you for giving us the opportunity upang mas lalo po namin siyang makilala. And thank you po, Panginoon, sa kanya pong halimbawa. Sana magsilbi itong gabay at ilaw po sa amin upang ang aming ting buhay, kung paano mo siya ginawa, paano mo po siya ginamit sa inyo pong kaharian, ay in our own little ways, as long as we do it sa strength at lakas na pinagkakalmo po sa amin, na mayroon pong kakibat ng willingness na matuto sa mga salita mo na binibigay po sa amin in whatever means and whatever ways. Panginoon, tulungan mo kami upang tunay na maging kagamit-gamit sa inyo pong kaharian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po aming pong dalangin. Amen.